Hey, what's up mga ka-positive? Alam nyo ba na pagkatapos ng trabaho, mahalagang maglaan ng oras para mag-relax at ma-recharge para hindi tayo ma-burnout. Alam ko naman po, alam nyo to mga ka-positive. Kaya ito ang ilang epektibong paraan at uri ng relaxation na pwede nyo magamit para makapagpahinga depende sa mood at lifestyle mo. Kaya kung hindi ka pa naka-follow, please follow, like, and subscribe po mga ka-positive. Let's go! Una, mental at emotional relaxation. Ano ba ang pwedeng gawin? Malalim na paghinga o meditation. 5 to 10 minutes, sapat na po yun. Makakatulong para mabawasan ang stress at maklear ang ating isipan sa buong araw na trabaho at sa ating mga isipin. Pangalawa, journaling. Pwede mong isulat ang mga nangyari sa araw mo. Mga bagay na nagpapasalamat ka o simpleng mga iniisip para mailabas ito. Tapos, pag-limit ng gadget, iwasan muna ang social media para makapagpahinga talaga ang utak at isipan natin. Pangalawang uri ng relaxation, physical relaxation. Maglakad-lakad ka o mag-exercise ng magang. Kahit 15 to 20 minutes lang, nakakatulong itong maibsan ang pagod at maboost ang mood. Pangalawa, mag-inat o stretching. Lalo na kung nakaupo ka buong araw, nakakagaan ng pakiramdam at nakakabawas ng tensyon sa katawan. Katlo, mainit na pagligo o foot soak. Nakaka-relax ng muscle at nakakabawas ng pagod. Pangatlo, uri ng ating relaxation, cozy at tahimik na relaxation. Makinig sa paborito mong musika o podcast. Mas mainam kung mellow o calming music lang. Pangalawa, magbasa ng libro o manood ng series or movies, pampalipas oras na hindi stressful. Aromatherapy o scented candles para sa pangatlo natin. Nakakatulong ang mabangong amoy para ma-relax ang ating isip sa buong araw na pagtatrabaho. At ang pang-apat na uri ng ating relaxation, ito ang tinatawag na creative relaxation. Una, pwede kang mag-drawing, coloring o crafts. Kahit hindi ka naman artist, tinatawag itong therapeutic therapy ito. So, pwede mong gawin. Pangalawa, magluto o mag-bake ng bagong recipe. Relaxing at rewarding pa, di ba? Pangatlo, magayos ng kwarto o mag-declutter. Para sa iba, nakaka-relax ang maayos na kapaligiran, di ba? At ang panghuling uri ng relaxation natin, ito ay tinatawag na social relaxation. Makipagkwentuhan kasama ang pamilya o kaibigan, kahit simpleng kwentuhan lang, nakakagaan ng loob. Pangalawa, mag-video call sa mahal sa buhay. Para sa malayo, magandang paraan ito para mag-unwind emotionally. At pangatlo, join hobby groups or classes. Nakaka-relax din kapag may mga bagong nakikilala at natututunan. So ayun mga ka-positive, ang 5 uri ng ating relaxation na pwede nyo magamit after ng maghapong trabaho para iwas stress at burnout po mga ka-positive. So until next time, follow, like, and share, and subscribe mga ka-positive para sa mga ganitong video. Till next time, let's go! Magka-positive ba?